So una natin munang i-topic itong walang yang tong si Glenn Chong. Kasi kung kayo rin po ay naka-follow din po sa akin sa Facebook, is meron po tayong expose. Actually, hindi na to expose eh. Meron po tayong ebidensya na si Glenn Chong po talaga ay at sumusuporta po sa isang scammer. Siguro alam niyo na kung sino yon. Pero syempre dito, magpapakita tayong ebidensya. So, ang una muna natin gawin dito mga kababayan, no? Kasi alam naman po natin itong si Glenn Chong po ay nagkakalat na naman po ng isang katangahang balita na nagkaroon daw po ng dayaan nung 2022 elections at sangkot daw po dito si Lisa Marcos. So ito no, ang sabi ni Glenn Chong, okay? O 2 weeks na ang lumipas, silent pa rin si Lisa Marcos. O kung di ka ba naman gago, bakit sasagot yan sa mga bagay na katangahan? Papakita ko sa inyo kung bakit katangahan to, no? Ang sabi dito ni Glenn Chong, I have no illusions, hindi talaga ako itatalaga ni Bongbong Marcos sa Comelec sa utos ni Lisa Marcos. Dahil alam nilang sisipain ko talaga ang Smartmatic. Gusto nilang gamitin ito, so ano pa ba ang magagawa ko? Let the people know what they did last summer. ito yung sinasabi ngayon ni Glenn Chong ngayon. Kasi hindi ko lang po talaga makuha yung punto po talaga ng mga tarantado na katulad nga po ni Maharlika, ni Bagong Lipunan at saka si Glenn Chong. Bakit kasi lahat ng nangyayari sa Pilipinas, lahat ng nangyayari sa gobyerno, palagi nyo kino-connect kay First Lady Lisa Marcos na wala naman kayong ebidensya. Kasi ang pinaka-ebidensya lang kasi ni Glenn Chong dito mga kababayan, dito po sa paratang niya, ito lang eh, nadibangtan natin to pero papakita ko lang ulit. Ang pinaka-ebidensya po talaga ni Glenn Chong dito ay, ito ikalabing araw na ngayon mula nang binulgar ko. Ang meeting, kita mo 'di ba, ang meeting ni Lisa Marcos with 2 technical guys at may-ari ng Smartmatic noong March 2022. Kasagsagan ng kampanya. Unang-una, wala naman siyang pinakitang ebidensya. Ang sabi kasi ni Glenn Chong, meron daw po siyang record from immigration na pumasok daw po dito si Roger Peñate na nagmamay-ari nga po ng Smartmatic. So, ipakita mo, walang yaka. Ipakita mo. Oh, Diyos ko naman. Ganyan talaga kapag matagal nang walang booking, no? Nagiging sinto-sinto na siguro. Hindi nga, di ba? Nakakainis eh. At saka yung pinaka-nakakaasar dito, ang daming naniniwala. Ipakita mo na pumunta dito si Roger Peñate tulad nga ng sinasabi mo. Pero even do mga kababayan, no, kahit naman po na pumunta po dito si Roger Peñate, as if naman, at nakipag-usap dito si First Lady Lisa Marcos, hindi naman kasi bawal yun. Hindi bawal yon kasi nakalagay din naman ito mismo sa mismong website po ng Smartmatic. Oh, na-content ko na ito eh, pero just bear with me, no? Meron po kasi akong gustong ipunto dito eh. Oh, sa mismong website po kasi ng Smartmatic, meron po silang poll worker support. So, kung kayo po mga kababayan po ay dati rin po kayong poll worker, 'di ba? Or poll watcher po sa Pilipinas tuwing election, meron pong ginaganap po talaga na briefing ang Smartmatic para po sa mga poll worker. So, normal yon. At saka mga kababayan, meron pa kasi dito. Bukod nga po dyan, nakalagay din mismo sa Smartmatic na ito Project Management and Consulting. So, ang sabi dito sa mismong website ng Smartmatic, okay, we can counsel your team before, during, and after your election event. Regardless of its scale, complexity, we can also provide ongoing support services between events. So sa unang stanza pa lang mga kababayan, nakikipag-counsel na po talaga ang Smartmatic sa mga kandidato. So anong sinasabi ni Glenn Chong na bawal? Anong bawal doon? Ako lang kasi mga ka-streetwise, no, wala pa kasi akong kaibigan na talagang malapit po talaga sa mga dating tumakbo ng eleksyon. Tulad nga po nila Pacquiao, nila Isko. Subukan ko nga maghanap. Kasi ako sigurado ako mga ka-streetwise, no, kung nakipag-usap po dito si kayong kampo po ni PBBM, meron din po itong pag-uusap po sa ibang kandidato. 'Di ba? Diyos ko, Glenn Chong, kita mo napakasinungaling mo talaga, no? Yung pinagmamalaki ni Glenn Chong, bawal daw makipag-usap sa Smartmatic. Pero ang linaw naman dito, Glenn Chong, we can counsel your team before, during, and after. Bago, kasulukuyan, at saka sa hinaharap ng eleksyon. Ang linaw, Glenn Chong, at saka mga kababayan, bakit po tayo maniniwala kay Glenn Chong sa isang tao na meron po siyang kaibigan na scammer? Kilala nyo yan. O yan, si Glenn Chong yan, no?
Kasama niya sa picture dito si Kabayo. Siguro alam niyo na ito, no? Pero ang gusto ko lang impunto kasi dito mga kababayan, di ba bakit tayo maniniwala sa isang tao na sinuportahan ng isang conman, convicted conman? Dati po kasi, no, libelous po talaga na tawagin na scammer si Francis Leo Marcos kasi nga wala pa namang court decision. Pero ngayon po kasi mga kababayan, meron na po kasing hatol itong si Francis Leo Marcos na or FLM or Norman Mangusin, meron siyang hatol na ngayon. Guilty po siya sa illegal alias. Oo nga, bring back memories nga, no? Kasi, hindi nga, maniniwala kayo sa isang taong naloko ng isang scammer. Hindi lang siya basta-basta naloko. Kakontsaba niya pa at pinromote niya pa mismo si Norman Mangusin. Ayan, no? Alam ni Yulin yan, no? Hello, Yulin. Oh, alam ni Yulin yan, eh. Oh, baka sabihin nyo na naman kasi dito, picture lang yan. O baka sabihin niyo picture lang yan kasi ako pwede ako makapag-picture kahit kanino. Kunwari ako nakipag-picture ako kay Lenny. Ibig sabihin ba noon Robredo supporter na ako? Syempre hindi. Pero syempre mga kababayan, meron po tayong ebidensya dito. So ito pakinggan niyo to ha. Yung mismong video mismo ha na dinadawit pa talaga ni Glenn Chong si Senator Amy Marcos. Ito po admittance po talaga dito na kaibigan niya dito si Norman Mangusin aka Francis Leo Caballo. Yeah, pakinggan nga natin to. Lagyan. Pinipilit ako. Pero si FLM, ni minsan, hindi humingi ng tulong. Totoo, hindi ko itatanggi sa inyo yan. Tumulong si FLM sa akin at kay Manang Aimee. Kaming dalawa. Sabi niya, itong mga malalaking billboards po yun. Dito, buo. Region 1, Region 2, Region 3. Kayong dalawa ni Manang Aimee. Siyempre ako sa kailangan ko libre. Di siyempre umuki ako. Alangan naman, beggars are no choosers. So ayun, ginawa. Si Manang Aimee tsaka ako. At nagpasalamat ako sa kanya. Tinulungan niya ako. Ulitin natin ha. Pinipilit ako. Pero si FLM, ni minsan, hindi humingi ng tulong. Totoo, hindi ko itatanggi sa inyo yan. Tumulong si FLM sa akin at kay Manang Aimee. Kaming dalawa. Sabi niya, itong mga malalaking billboards po yun. Dito, buo. Region 1, Region 2, Region 3. Kayong dalawa ni Manang Aimee. Siyempre ako sa kailangan ko libre. Di siyempre umuki ako. Alangan naman, beggars are no choosers. So ayun, ginawa. Si Manang Aimee tsaka ako. At nagpasalamat ako sa kanya. Tinulungan niya ako. Ito mga kababayan, no, itong video po na to ay nangyari kung kailan po kasi nanloloko si Norman Mangusin nung pandemic. Kasi ang dami po talaga nalilito nun eh kung ano ba talaga si Norman Mangusin nun. So ito po kasing statement po ni Glenn Chong is ginagamit po ito ng mga pro-Norman Mangusin nun na kita nyo si Glenn Chong, totoo yan. Kasi alam naman po natin yung kredibilidad na meron si Glenn Chong noong 2020. Ngayon, wala na siyang kredibilidad ngayon. Sinira niya mismo. Ngayon, dinadamay niya pa dito ngayon si Senator Amy Marcos. Kita nyo yan, di ba? At syempre mga kababayan, di ba, alam naman po natin na tinanggi po talaga ni Senator Amy Marcos na kamag-anak niya itong si Norman Mangusin. So ang punto ko lang dito mga kababayan, di ba? Imbis na kondinahin nga ni Glenn Chong itong si Norman Caballo, kasi di ba? Di ba sabi niya loyalista siya, hindi man lang siya nag-double check para i-promote si Norman Mangusin noong mga panahon na yon. Pinromote niya pa talaga. Ano yan? Parang yung IQ ni Glenn Chong, parang IQ lang ni Elizabeth Oropesa, parang ganun. Kasi si Elizabeth Oropesa naloko rin po kasi yan eh. Naloko din po ni Norman Mangusin yan eh. So parang ganun lang din ba? Okay. So ngayon mga kababayan. So panoorin natin to, no? So ito nga po yung sinabi nga po ni Madam Aimee. Kamag-anak niyo ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala, pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. Nung tumutulong naman, nung nabalitaan kong tumutulong naman sa bigas, okay naman. Pero
nung narinig ko na kung ano-ano rin ang pinagalingan ng pera, natakot naman kami. So, hindi namin kamag-anak, in short. Na walang kamag-anak na gano'n, na hihingi ng pera at nangangako ng limpak-limpak ko sa labi. Ayan, tatanong ni Francis Leo Marcos, siya daw ang tagapagmahala ng inyong mga ari-arian. Anyway, Nako, di dapat siya pala ang dapat hanapin ng PCGG na pagkakatagal na naghahanap. Anyway, Senadora, marami. Di ba? Kasi ako mga kababayan, no, ako sinasabi ko naman sa inyo, no, na ako hindi naman ako ganun katalinuhan. Unang beses ko nakita si Norman Mangusin, alam ko ng peke. Pero si Glenn Chong, sinuportahan niya pa talaga. So ang tanong ko dito, no, bakit tayo maniniwala sa isang tao na kakuntsaba ba? Kakuntsaba. na nag-promote po ng isang conman. Kung ano man yung hinuhugot-hugot mo ngayon, mas lalo mo kasing binababa yung sarili mo dito. Kasi hindi talaga sapat na ebidensya na bunganga mo lang. Hindi talaga sapat. At saka para po mapatunayan po natin dito na ito po yung kaso po, no, na nahusgahan na nga po ni Norman Mangusin. Ito is August 4, 2022. So sabi dito, wherefore premises considered a judgment is hereby rendered finding accused Norman Mangusin E. Antonio alias Francis Leo Marcos Antonio guilty beyond reasonable doubt of a violation of sanctions 1 and 3 of Commonwealth Act number 142. So ito nga po yung anti-alias law. Kay Glenn Chong, syempre, ito na. 'Di ba? Kasama mo. May kasama kang conman tapos ngayon magpo-promote ka ng kung ano-ano, 'di ba? To be fair naman kay Norman Mangusin, sa kanya po ako nagsimula na mag-YouTube. Sa kanya po talaga. Kasi nung mga panahon po na 'yon, pandemic 'yon. As in wala talaga akong kita talaga noon. Kasi sarado talaga wala akong kita noon. So eventually dahil nga po wala akong ginagawa, nakita ko si Norman Mangusin, sabi ko mag-vlog kaya ako ulit. Sabi ko ganyan. So ayun. The rest is history. Hanggang ngayon nandito pa ako 3 years na. Di ako naniwala kay huwag kayo maniwala kay Glenn Chong, 'di ba? Okay.